Taurus, monthly reading mo. Forecast for the month of May. Maraming salamat sa iyong time na manood ng reading ko bago ka man dito matagal na sa iyong patuloy na support, pagsubaybay, pagla-like, pagko-comment, pag-share, pag-heart, hindi pag-skip ng ads. Yan. Thank you. Pati na rin dun sa mga hindi umaalis, nag-join ng membership subscription. Kung gusto nyo na exclusive perk sa akin, mag-avail po kayo ng subscription sa aking one and only official Purple Team Facebook page, Meta Verified, may blue check sa dulo. Okay, kayong mag-PM sa akin. Be careful, maraming fake scammers gumagaya ng page ko. Dalawa yung aking official FB page, Teen Arcana at saka Purple Team. Parehong may check sa dulo yan. Ha? Huwag kayong mag-entertain ng mga nag-a-add friend, nag-chat, hindi ako yun. Ha? Baka, para hindi kayo mabiktima ng mga ganun. Hindi kayo ma-scam. Palagi kong sinasabi yan, year kopong-kopong pa lang, inuulit-ulit ko na yan. Sa panahon ngayon, Diyos ko, dapat aware na kayo dyan. By the way, kung bago kayo, please don't forget to subscribe or follow. Thank you. Taurus, Sun, Moon, Rising, Venus, Signs Man, Cross Watchers, lahat ng gustong manood dito sa reading ni Taurus, you are all welcome. Lumagpas man ng petsa dyan sa title. Lahat naman po ng reading ko rito ay timeless, no? Kung late man dumating sa iyo to, maaaring yun yung perfect or divine timing na ma-receive mo yung mga messages sa reading na ito. Okay, so ano yung mga numbers na naglitawan sa cards? Kung may likay sa numbers, o bahala na kayo. Kung nalagpasan, rewind nyo. 18, 9, 34, 13, 36, 22. Merong number 2, number 7, number 2 uli. O, may mga repeating numbers dito ha. O, tignan nyo na rin yun, yung mga repeating. Meron ding 18, 14, 7. Okay? Sa bottom ng deck mo, you have Knight of Cups reversed. Parang na-feel ko dito, pagiging uninspired. Baka hindi ka ganun ka in the mood, pwedeng hindi ka ganun ka energetic, alam mo yun. Parang parang feeling blue. Hindi ganun ka-excited about something, hindi ganun ka-inspired. No? Ewan ko, parang meron something kulang. Baka naghahanap kayo ng, alam mo yun, something na makakapagpasaya sa inyo, makakapag-inspire sa inyo. Siguro masyadong boring yung month na ito, routines ninyo. Pwedeng ganun. Child is about, simula ito. Something na uusbong pa lang, mangyayari pa lang, magsisimula pa lang, o kaka-start pa lang. Meron bang something na sisimulan ka ngayong May, month ng May? Oo. Yung iba sa inyo, baka bago lang kayo dito sa place na to, baka bago lang kayo dito sa neighborhood na to, bago lang kayo dito sa workplace na to, or branch na yan, ewan ko, pwedeng related sa work.
or pwedeng hindi rin naman in general. Child is also something na related sa bata. Kung meron mang bata dito tungkol sa bata or anak, sino ba yan? Pwedeng nakababata sa'yo, like kapatid, pamangkin, inaanak, or literal na anak mo. May mga changes. Feeling ko lang simula. Kasi child is simula, tapos may change. So, itong month ng May, maaaring makaramdam ka ng changes, Taurus, kung tungkol man saan yan. Pwedeng yung iba related sa work. Positive to napipil ko. Positive change. Yung iba magkakaroon kayo ng bago. Child kasi pwedeng bago, beginning, something small, someone who's younger, youthful, or young looking, someone who is pure at heart, innocent. Pwedeng ganun eh. Pero nakikita ko dito parang magsisimula ka na. So for some of you, pwedeng this is something na pag-transfer or bagong contract. Alam mo yun. Bagong hobby, pagkakaabalahan kasi nandito yung occupation. Pwedeng new source of income, sideline, or something na pagkakabisihan mo eh. Pero positive. Positive ito. Nakakakita ko ng wealthy man dito. Pwedeng energy mo to. Parang pagiging successful, accomplished, fulfilled itong month na ito. Kung magpapakasipag ka, nakita ko dito, lagari, alam mo yun, dami mong side hustle siguro. Kaya siguro marami kang kikitain. And magiging, alam mo yun, wealthy ka itong month na to. Kasi pwedeng marami kang kukubrahing sahod or kita kung bukod sa main source ng income mo, trabaho mo parang may iba ka pang pinagkakakitaan or pinagkakaabalahan. Kasi nakikita ko, yan, pagiging occupied, busy, in a productive way. So, nakikita ko. And ang result niyan is magkakaroon ng change sa iyong career or quality of living or sa finances mo kasi nga magandang pasok, flow ng pera, no? Yung wealthy man na yan is someone na pwedeng i-finance ka niya or makakatulong siya sa'yo. Ewan ko kung sino man yan. Pwede talagang isang mayaman na person. Gold. You don't need someone else to fix you. Hindi naman talaga. Kasi kung ano naman ang problema natin sa sarili natin, hindi naman pwedeng iasa yun sa ibang tao. Tayo at tayo yung gagawa ng changes sa sarili natin. Tayo yung magko-correct ng sarili natin. Tayo yung kikilos para maging successful tayo. Tayo yung babago sa sarili natin, hindi yung ibang tao. Ano man ang diferensya natin, tayo yung mag-fix sa sarili natin. Hindi natin yan pwedeng hingin, iasa sa iba or isisi sa iba, di ba? Basta you don't need someone else para maging happy or to be a better person, to fix yourself. You don't need somebody. Kailangan mo yung sarili mo. Okay? So, i-motivate mo yung sarili mo to become better every day. In all possible ways, small ways man yan, no? Library, take control of your own narrative. O, di ba? Ikaw ang ikaw ang masusunod sa buhay mo Yung kung ano yung kahihinatnan mo sa future, ikaw ang nagdi-design nun, ikaw ang sumusulat ng talambuhay mo. So, lahat ng mga decisions mo, choices mo, ginagawa mo sa ngayon, magre-reflect yun sa mga susunod na araw or future mo. Ikaw ang ikaw lang ang pwedeng makapagbago niyan. Ayan
Take control of your own narrative. Ikaw ang pwedeng makapagbago ng story mo, kung gusto mo man niyang baguhin, i-improve, pagandahin, di ba? Ikaw ang magsusulat ng nobela mo anong magiging ending di ba? So, importante na positive yung sinusulat mo ngayon sa buhay mo, which is yung ginagawa mo ngayon. Yun yung magde-determine, yan yung magiging ending chapter ng life story mo, di ba? Ikaw ang writer, dear. Hindi yung ibang tao. Ano man yung mga pinipinta nila sa'yo, sinusulat nila, chinichika nila, hindi importante yon. Okay? Importante ikaw. Ano yung sinusulat mo na yun yung kahihinatnan ng nobela ng buhay mo. Anong next card mo release? May mga dapat ka na yatang i-release ngayong May. Pinagplanuhan mo man to. Sometimes the best way to grow is to simply let go. Let go of kung ano man tong dapat mong i-let go. Mga excess baggage sa buhay mo, mga pampabigat. Bagay, situation, or tao, emotions na hindi mo naman na dapat kinikip. No? By releasing kasi, you're allowing fresh, new energy na papasok. Magkakaroon ng space Pag hindi mo nire-release, napupuno, nagiging clutter. No? Lalo na kung hindi mo naman na kailangan yun. Halimbawa, na-outgrow mo na yun or hindi ka naman dapat nagdedwell doon, hindi mo na dapat kinikip dahil hindi mo naman siya, alam mo yun, hindi mo na kailangan, no? Bagay man yan, whatever. Sometimes, the best decision is no decision at all. Decision. Decide. Decide ano yung magi-stay, ano yung itatapon mo na. Kasi yan may release, may decide. Pero pwede rin kasing yung sinasabi niya rin dito about decision talaga na minsan yung pinaka-best talaga wala ka namang, alam mo yun, wala ka naman talagang gagawin about the situation. Minsan ganun. 'Di ba? Minsan may kailangan tayong gawin. Tanggalin, minsan kailangan mong magpatuloy, minsan kailangan mo lang mag-pause, wala kang namang kailangan baguhin, minsan ganun. So, ikaw ang nakakaalam nun. Use your own judgment, discernment, tungkol doon sa situation. Kasi lahat naman tayo may ganyan, di ba? Ano pa? Okay, dito sa iyong card, hindi mo in-expect na pwedeng meron na lang biglang magbago yung pakikitungo sa iyo dito. Or bigla na lang magbago yung feelings niya or feelings mo sa kanya kung romantic man yan. Okay? Meron ka talagang isasalya, dear. I-dispatch siya, i-get rid, i-release. Doon dalawang cards mo sinasabi. Kailangan mo lang din mamili. Alin yung i-let go, ano yung i-stay pa, alam mo yun. Ayan, no, Two of Swords. Gamitin mo yung talas ng isip mo, intuition mo. Combination. Best judgment. Yung talino mo and yung intuition mo. Gamitin mo yan. Merong mga bagay dito na maaaring tinatago sa'yo May moon card. Merong pwedeng namumuong tension with the temperance reverse. Di ko alam yan kung saan yan. Sa bahay ba yan? Sa friendship? Sa relationship mo? Merong card ng, ayan yung sneaky energy, betrayal energy, si Seven of Swords. Something na ginagawa ng palihim, patakas, patago. Siguro, pwedeng hindi mo in-expect na matutuklasan mo to. Parang meron kang something na matutuklasan dito
In general. Pwedeng sa love life, pero pwede rin hindi. Meron talagang someone na hindi feeling okay. Temperance reverse. Sabi ko nga kanina, parang walang inspirasyon, wala sa mood, alam mo yun. Hindi okay yung pakiramdam, yung energy, yung, oo, parang walang gana, inspired. May mga, may mga options dito, pero, actually, mahihirapan ka, malilito ka eh. Pero, mamimili ka lang talaga ng isa dito. Maliwanag yan para dito sa dalawang cards na to. Kung anumang mga opportunities yung darating sa'yo, hindi mo naman kayang gawin lahat yan. Hindi mo naman pwedeng pagsabay-sabayin lahat yan. Marami masyado. So, mamimili ka lang. Kung ano lang yung kaya mong gawin or yung best dito of all na pagpipilian mo. Pwedeng yun lang. Ang key dito is pagiging minimalist. Kung meron mang mga distractions, pampagulo, tanggalin mo yon, tanggalin mo sa equation. Yan kasi may kailangan ka tanggalin, i-release. Oh. Dito. Ito rin. Itong mga cards na to. Ito. So, ano na eh, para hindi magkaroon ng overload, clutter, confusion, mas maganda, mas simple, mas minimalist, maganda. Gawin mo lang, wag mo i-complicate yung mga bagay-bagay. Use your intuition, discernment, talino. Pagdating sa pag-a-analyze dito, which one is best, alam mo yon, napiliin. Ito yung stuck energy eh. Kung person to, pwedeng hindi pa to nakamove on or hindi siya makapag-decide. Nahihirapan mag-decide. Pero nakakasense ako dito na pwedeng nagbago na yung feelings. Pwedeng nung una, sasabihin niya, gagawin niya yun, pero parang hindi na eh. Parang hindi na itutuloy eh. Actually, may feeling pa nga ako na baka umis ka po pa to. Pwede kayong magkaroon ng ending dito or breakup or bigla na lang umalis. Bigla na lang nag-disconnect, walang paalam siguro. Pwedeng magkaroon ng mga alitan, tampuan dito. Pwedeng may mga bagay na maaaring makadisrupt ng peace of mind mo, kaayusan, katahimikan dito. Baliktad kasi si Temperance, alam mo yun. Pwedeng may mga panggulo dyan, alam mo yun. Panira ng moment or ng peace of mind mo. Pero meron at meron ditong mabubulgar, mapa-find out mo for sure, mare-reveal with the moon card, ano man yung mga tinago na yan sa'yo, katrayduran man yan, lies, whatever, lilitaw at lilitaw yan. Okay? Kung travel, baka hindi maka-travel, kasi baliktad si Knight of Cups, tapos si Two of Swords upright. Okay? Baka hindi pa makaalis. Baka hindi pa makakilos or makatravel. Oops, kuha tayo ng closing message for you. So again, pagdating sa mga signs, pwedeng nandito si mga major cards, si Pisces, Temperance is Sagittarius. Pwede rin namang may mga ibang air, earth, and water. Wala akong nakitang fire. Si Sagittarius lang, oo. Closing message mo, ano to? Wishing tree. Visit an ancient woodland or a specific tree that calls to you. This can be your very own wishing tree. Tie your wishes and dreams into its branches. So, depende na kung gusto nyong gawin to Pero ano lang to, chika-chika lang naman to. Let the magic unfold. The wisdom of the tree will guide your wishes to completion. Wow! Parang sinasabi kasi nito, mag-wish ka. Basta mag-wish ka lang, wala namang mawawala sa'yo. Pero kung gusto mong gawin yung sinasabi niya,
O, makakita ka daw ng woodland or specific tree na parang nafe-feel mo yung tree na yun, nakaka-resonate kayo sa isa't isa nung tree. O, mag-wish ka dun. Dreams, wishes, tapos hayaan mo lang, mag-unfold yung magic. Maaari, make a wish kasi wala namang mawawala sa'yo, baka ipagkaloob sa'yo. Ayan no, affirmation, my wishes will be fulfilled. Yun yung mantra mo. Ano man yung mga pinagdarasal mo, ini-wish mo na yan, sabihin mo, my wishes will be fulfilled.